nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Di ba? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Bloc and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto itong ginagawa ko eh. Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. So alam nyo, opinion ko lang to. Ang pahayag ni VP Sara patungkol dito sa insertion sa pundo ng DepEd ay maaaring nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga nakatataas na tao sa gobyerno. Ang issue ito na tinutukoy niya may illegal na pagdagdag sa budget ng DepEd ay isang sensitibong usapin na maaaring magbigay daan para sa mga atake laban sa kanya. Dahil hindi siya sumusunod sa mga hindi tamang gawain at binanggit niya pa ito sa publiko, di ba? Malamang na nagdulot ito ng galit sa mga kasamahan niya sa gobyerno na may kinalaman sa mga ganitong gawain. Isa pa rin sa mga maaaring maging dahilan ng pag-atake sa kanya ay dahil sa hindi niya pagsang-ayon sa mga operasyon o sistema ng pamamahagi ng pondo sa gobyerno na maaaring may kinalaman sa mga interes ng mga makapangyarihan tao sa politika. Sa pamamagitan ng kanyang pahayag na ipinakita niya na hindi siya kaisa sa mga ganitong sistema na malamang ay nagpalala ng tensyon at nagbibigay daan sa mga paratang laban sa kanya. Bukod pa rito ay yung mga ganitong issue ay maaaring magbigay ng dahilan sa kanyang mga kalaban na siraan siya. Lalo na kung isaalang-alang ang kanyang mataas na pagkakataon na maging presidente sa 2028, kung patuloy siya magpapakita ng lakas at tapang na tumutol sa mga hindi tamang gawain hindi tamang gawain sa gobyerno, ay maaaring magpatuloy ang mga atake at paninira laban sa kanya bilang bahagi ng political maneuvering. Ang issue ng insertion sa budget ay isang malakas na argumento para sa mga nais pabagsakin siya sa mga susunod na taon. Dahil nakikita ito bilang isang anyo ng hindi pagkakasundo at pagkakanulo sa mga nakasanayang sistema. So sa kabuuan ang mga atake laban kay VP Sara ay maaaring magsimula at magpatuloy dahil sa kanyang mga pahayag laban sa maling pamamahagi ng pondo at sa posibilidad ng kanyang pagtutol sa mga hindi tamang sistema ng gobyerno. Kung patuloy niyang ipaglalaban ng kanyang prinsipyo ay mas lalo siyang magiging target ng kritiko lalo na sa politika.